Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest Weather Today forecast. Na present na o meron na po tayong La Nina conditions, particular na dito sa Tropical Pacific. Minomonitor po kasi natin yung mga yung temperatura, particular na sa karagatan sa Equatorial Pacific. At nakita nga natin na simula August hanggang ngayong Oktubre ay patuloy na mas malamig kesa sa normal yung temperatura ng karagatan sa Equatorial Pacific. At dahil doon, meron na po tayong tinatawag na La Nina condition. Ano naman epekto nito sa ating bansa? Dahil sa La Nina, posible na mas mataas kaysa sa normal ang maranasan natin ng mga pag-ulan ngayong Oktubre hanggang February 2026, lalong-lalo na sa may silangang bahagi ng ating bansa. Inaasahan kasi natin na dahil sa La Nina, posibleng magkaroon ng mas maraming mga buong bagyo hanggang sa pagtatapos ng taong ito, at posible din na mas malakas yung easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko, at dahil doon, maaaring magdala ito ng mas mataas kesa sa normal na mga pag-ulan na maaring magdulot ng mga biglang pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na po sa eastern section ng ating bansa. Normally po kasi towards the end of the year ay mas maulan po dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Samantala, ngayong araw, meron pa rin po tayong low pressure area. Nandito po ito sa may southern part ng Vietnam. Huling namataan 445 km kanluran ng Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. So hindi naman na ito ating inaasahan na papasok ng Philippine Area of Responsibility, at posibleng malusaw na ito sa susunod na 48 oras. At inaasahan din natin na bagamat po nasa labas ito ng Philippine Area of Responsibility, meron pa rin itong mga kaulapan o yung trough na dala nito ay maaari pa rin magdala ng mga pag-ulan, lalong-lalo na po sa may kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon. Kasama dyan yung Palawan, yung bahagi ng Bataan, Zambales, maging dito sa Metro Manila, Batangas, Cavite at Occidental Mindoro. Samantala, yung southwesterly wind flow o yung hangin nagmumula sa timog kanluran ay maaari naman magdala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, partikular na sa may kanlurang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Sa iba pang bahagi natin bansa, makikita nyo, lalo na dito sa may Northern Luzon, walang masyadong kaulapan na namamataan, no? So, posible po na medyo maaliwalas sa panahon ng mararanasan sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Ngayong araw nga dito sa Luzon, inaasahan natin malaki po ang posibilidad ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog, lalong-lalo na sa may bahagi ng Zambales, Bataan, kasama yung Metro Manila, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Dulot po yan ng mga kaulapan na dala ng low pressure areas na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Ang nilalabing bahagi naman ng Luzon ay makararanas sa mga localized thunderstorms, kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura sa Lawag, 24 to 32 degrees Celsius, sa Baguio 17 to 23 degrees Celsius, sa Tuguegarao naman 24 to 32 degrees Celsius, sa bahagi ng Kamaynilaan 24 to 30 degrees Celsius, sa Tagaytay 22 to 28 degrees Celsius, sa Legazpi naman 24 to 30 degrees Celsius. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, dulot naman po ng southwesterly wind flow at trough din ng low pressure area, inaasahan pa rin natin ng maulap na kalangitan sa bahagi ng Palawan. Agwat ang temperatura sa Kalayaan Islands 25 to 30 degrees Celsius, sa Puerto Princesa po 25 to 30 degrees Celsius. Dito naman sa Kabisayaan, inaasahan din natin ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan sa Western Visayas at Negros Island region. Ang lalabing bahagi ng Kabisayaan, yung Central at Eastern Visayas, mga localized thunderstorms naman ang mararanasan sa araw na ito. Yung agwat ang temperatura sa Iloilo, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. Ang kanlurang bahagi naman ng Mindanao, partikular na yung Zamboanga Peninsula at Barm, ay makararanas din ng maulap na kalangitan na may mga pagulan dulot ng southwesterly wind flow o hangin nagmumula sa timog kanluran, habang ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay makararanas ng generally fair weather or mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Zamboanga nasa 24 to 32 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro naman 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao ay 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, narito ang ating inaasang magiging lagay ng panahon sa mga susunod po na araw. Inaasahan natin na bukas hanggang Lunes
ay generally fair weather. Muli po, pag sinabi nating generally fair weather, malaking bahagi ng ating bansa ay makararanas ng maaliwalas na panahon, bagamat posible pa rin ang mga localized thunderstorms, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Doon po kasi nabubuo yung mga kaulapan natin. Pagdating ng araw ng Martes hanggang Miyerkules, posibleng ang mas malaki ang mga tsansa o posibilidad ng mga pag-ulan dito sa may silangang bahagi ng Eastern Visayas or dito sa may Eastern Visayas maging sa Bicol region. Dulot yan ang inaasahan natin na pag-ira ng easterlies o yung hangin nga nagmumula sa Karagatang Pasipiko. Samantala naman, base po sa mga pinakahuling datos natin, medyo maliit pa yung posibilidad na may mabuong bagyo in the next 2 to 3 days, at least early next week. Maliit pa po yung chance na magkaroon tayo ng bagyo. Muli po, i-update natin ito kapag may mga bago tayong datos ukol sa lagay ng ating panahon sa mga susunod na araw. Sa lagay po ng ating karagatan ay wala po tayong nakataas na gale warning kung saan banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon dito sa mga baybay dagat ng ating bansa. So maaaring pumalaot yung mga sakyang pandagat at kahit yung mga bangka sa mga baybay ng ating kapuluan. Mag-ingat na lamang po kapag may thunderstorm na kung minsan ay nagpapalakas ng alon ng karagatan.